Si Lisa, isang masayahin at kwelang dalaga, ay namasukan bilang katulong sa marangyang mansyon ng pamilyang Oliveros. Sa loob ng mansyon, nag-cross ang kanilang landas ni Dominic Oliveros, ang tahimik, seryoso, at tila palaging may iniisip na binata. Ang pagkakaiba ng kanilang personalidad ay parang apoy at tubig, ngunit dito nagsimula ang kanilang kwento. Isang araw, habang nagwawalis ng bakuran, narinig ni Lisa mula sa isang tsismosa na katulong na iniwan umano si Dominic ng kanyang mga tagahanga. Naramdaman ni Lisa ang lungkot sa kwento kaya't nagpa siyang puntahan ang binata upang kumustahin ito. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla siyang hinailan ni Dominic papalapit. Sa gulat, natamba si Lisa, at nagkataon pang bumagsak siya sa ibabaw ng binata. Sisiga na sana siya, ngunit bago pa man siya makapag-ingay, silin siya ng halik ni Dominic, isang halik na tumigil sa oras at nagpasiklab ng kakaibang damdamin. Ito na kaya ang simula ng nakakakilig at nakakalokang kwento ng dalawa. Musika ng suspense at kilig. Tinutulungan ko kayong makapasok dito para makaipon, hindi para asawahin ang magkakapatid na Oliveros, galit na sigaw ni Lisa sa kanyang mga kaibigang sina Valeria, Don, at Isabella, na ngayoy kasal na sa magkakapatid na Oliveros at may mga anak na. Linggo noon nang mag-video call ang tatlo upang kamustahin siya. Ngunit sa halip na seryosohin ang kanyang sermon, nagtawanan lamang ang mga ito. Nang marinig din niya ang pagtawa ng iba pa niyang kasama, sinama niya ang mga ito ng tingin. Kayo, tatawa-tawa lang kayo dyan. Kapag sumunod kayo sa tatlong to, makikita niyo ang ganti ng isang ape, dagdag pa niya, habang nakanguso. Hindi, wala akong plano, mahinhin na sagot ni Primrosa, na kilala nilang tahimik ngunit may lihim na interes sa isa pang Oliveros. Napailing ang iba sa narinig. Kunwari wala kaming alam, ha? Hindi namin iisipin na hindi mo ako tinawagan para ipasok ka dito, no? Dahil sa kanya, taas kilay na sabi ni Lisa habang nakatingin kay Rosa. Umiwas ng tingin si Rosa, nag-cross ng braso, at nagkunwaring walang naririnig. I will sleep na nga. Don't disturb me. I don't buy you. Lisa, pabirong sabi ni Rosa bago tumalikod at humiga. Napailing si Lisa, ngunit hindi na nakapagsalita pa. Why do you guys fall in love with Oliveros siblings? They're not even charming and attractive, bulong ni Love, isa pa nilang kasama. Narinig ito ni Lisa at agad siyang tumingin ng masama. Nagsalita ang hindi in love sa panglimang Oliveros. Lumayo-layo kayo sa akin. Ang rurupok niyong lahat, sigaw niya. Tumawa ang lahat, ngunit sumunod naman sa kanyang biro. Sa kabila ng lahat, napatingin si Lisa sa screen ng kanyang cellphone kung saan naroon ang mga mukha ng kanyang tatlong kaibigan. Halatang tuwang-tuwa ang mga ito habang pinapanood ang kanyang inis na reaksyon. Are you not in love with Dominic ba? I know something that you don't know, tanong ni Don, na may makahulugang ngiti. Napasimangot si Lisa. Bakit ako mai-in love sa workaholic na yun? Ang sanggit at ang cold niya. Akala mo naman may dalaw at nilunok ang ice cube sa ref. And excuse me, may fiancé na yun. Ayoko sa may sabit, hormone niya. Oo, at hindi lang. Ang dami mong sinabi para lang sagutin ang tanong ko. Sobrang defensive mo naman. Napaghahalataan ka. Malakas ang tawa ni Lisa habang pinutol ang sasabihin pa ni Shen. Stop, hindi ako marupok tulad nyo. Alam nyo, kung mang-iinis lang kayo, bukas nyo na ako kausapin, sagot niya nang may halong inis at biro. We're not. Pero bago tayo mag-usap ulit, magdala muna kayo ng chocolate. Bye, everyone. 10 chocolates, please. At bago pa makasagot ang iba, agad niyang pinatay ang tawag. Napabuntong hininga siya, tumalon sa kama, at niyakap ang unan, nakabusangot ang mukha. Ano ba ang gagawin ko ngayong gabi? Hindi naman ako inaantok. Napahawak siya sa tiyan nang marinig ang malakas na tunog nito. Gutom na gutom siya. Tahimik ang buong mansyon nang bumaba siya sa kusina. Dahan-dahan siyang naglakad, pilit na hindi gumagawa ng kahit anong ingay. Napangiwi siya nang maramdaman ang lamig ng marmol sa kanyang mga paa, pero mas nangingibabaw ang nararamdaman niyang gutom. Pagbukas niya ng ilaw, napahinto siya. Naroon si Dominic Oliveros, seryosong nakaupo sa mesa, hawak ang isang tasa ng kape. Nakasando lang ito at pajama pants, mukhang bagong ligo dahil basa pa ang buhok. Napakaseryoso ng ekspresyon nito, parang malalim ang iniisip. Sir Dominic, mahina niyang tawag,
pilit na tinatago ang kaba sa kanyang boses. Kahit araw-araw niya itong nakikita, hindi niya maiwasang kabahan. Hindi rin naman sila madalas mag-usap. Hindi lumingon si Dominic. Itinaas lang nito ang tasa at tumikim bago sumagot ng malamig, "Why are you up this late? Maid should be resting at this hour." Napangiwi si Lisa sa malamig na tono nito. Nagugutom lang po ako. Pasensya na po kung naistorbo ko kayo, sagot niya habang tumungo sa refrigerator at hinanap ang natirang cake na iniwan nila kanina. Kapag ito ang kausap niya, nawawala ang pagiging madaldal niya. Parang palaging nauutal ang dila niya. "Don't you think you shouldn't be going out at this time? It's not good. Maid, stay in the rooms." Malamig na dagdag nito habang nakatitig sa tasa ng kape, para bang sinasabing wala itong oras para sa mga ganoong usapan. Napabuntong hininga si Lisa. Inis siyang tumingin dito, pero seryoso lang itong nakatingin sa tasa nito. "Don't look at me like that. You might be forgetting who you're talking to, lady," sabi nito habang tumingin sa kanya. Bahagyang inirapan niya ito. Gayong gutom na siya, lumalabas talaga ang sungay niya. Ginagalang naman niya ito bilang boss, pero minsan, talagang napupuno rin siya. Alam niyang hindi siya mapapaalis nito, lalo na't magagalit si Sebastian. Si Sebastian lang talaga ang katapat ng mga Oliveros. Kahit gaano kaisendit at kalamag si Dominic, lumalambot ito kapag bunso na nila ang pinag-uusapan. "Sir, ako lang po to. Hindi naman po ako magnanakaw. Kung gusto ko po kayong nakawan, edi sana matagal ko nang ginawa," sagot niya ng may halong biro at ngiti. "Parang hindi pa kayo sanay, sir. Nang isang araw nga, nagkita rin tayo ng ganitong oras, di ba?" dagdag niya, pilit na binabasag ang seryosong aura ng gabi. Muling tiningnan siya ni Dominic, nakakunot ang noo at tila sinusuri siya mula ulo hanggang paa. "Do you always talk like that to your boss?" tanong nito, halatang hindi natuwa sa kanyang tono. "And I didn't say that you will nakaw. Even if you try to steal, you won't be able to get out of here. You might even end up in jail. Kaya mag-isip-isip ka," malamig na dagdag nito, na parang nagbabala. Ngumiwi siya at napakamot ng ulo. "Hindi po, pero minsan kailangan ko ring magpaliwanag, lalo na kung wala naman akong ginagawang mali," sagot niya ng may halong kaba, pero hindi niya pinansin ang huling sinabi nito. Natahimik si Dominic, hindi siya sumagot, pero hindi rin inalis ang titig nito sa kanya. Ang awkward tuloy ng katahimikan. Binuksan niya ang cake box at kumuha ng isang hiwa. Tumalikod siya at umupo sa kabilang dulo ng mesa. Tahimik silang dalawa. Tanging ang tunog ng kutsara at tasa ang maririnig. Ang sanggit talaga nito, bulong niya sa isip. Pero bakit parang ang lakas ng kabog ng puso ko? Lagi na lang bang ganito kapag kausap ko siya? Makalipas ang ilang sandali, nagsalita si Dominic. "You're brave. Sige, palalagpasin ko muna yan." Napatigil si Lisa. Nag-angat siya ng tingin at nagtama ang mga mata nila. "Sir," tanong niya, hindi makapaniwala. Hilit ni Dominic ang kanyang sentido. "Not many people can talk to me the way you do. You're annoyingly persistent," sabi nito, na parang nagpipigil ng ngiti. Tumigil ito saglit bago muling nagsalita, "But it's amusing." Napakagatlabi siya at pilit na pinigilan ang ngiti. Anong ibig sabihin nito? Compliment ba yun? Tanong niya sa sarili. "Thank you, I guess," sagot niya, pilit na pinapanatili ang composure. Tumaas ang kilay ni Dominic. "Don't get used to it. Boss mo pa rin ako," sagot nito, pero sa halip na matakot, napansin niya ang tila malambot na ekspresyon sa mukha nito. Ang gwapo pala talaga niya kahit nakasimangot, pero mas gwapo kapag hindi masyadong masungit, lihim niyang saad sa isip. Bahagyang nilapit niya ang mukha rito. "Sir, pwede ko bang malaman kung bakit gising ka pa?" tanong niya, pilit na binabasag ang tensyon. Hindi siya nito sinagot agad. Tumikim ito at mabilis siyang tinignan. "Hindi ako makatulog. Too many things in my head," sagot nito, halatang pagod. Bumantong hininga si Lisa. Inubos muna niya ang cake sa bunganga bago nagsalita. "Sir, minsan kailangan niyo rin pong magpahinga. Kahit boss kayo, tao rin naman kayo." Ngumiti siya, at sa unang pagkakataon, parang nakita niyang bahagyang lamambat ang malamig na ekspresyon ni Dominic. "Sir, baka kailangan niyo lang talaga ng pahinga. Hindi naman masama ang mag-relax paminsan-minsan. Kita niyo nga si Sebastian, araw-araw parang bakasyon lang, walang iniintinding problema," sabi ni Lisa,
halatang sinasadya ang biro para magaanin ang usapan. Biglang sumama ang mukha ni Dominic at inis na hinarap siya. At ano naman ang isasuggest mo? Should I bake cookies and sing songs to the stress? Sarkastikong tugon nito. Napailing si Lisa habang natatawa. Hindi naman, sir. Pero pwede rin. O kaya, kumain na lang kayo ng cake. It works for me, sagot niya sabay abot ng plato ng cake na may isang hiwa sa harap nito. Try it, sir. Baka sakaling gamaan ang araw nyo. Tiningnan ni Dominic ang cake, tapos ibinalik ang tingin kay Lisa. Kita sa mukha nito ang pagtanggi habang masungit na umiwas ng tingin. Ayoko ng cake, too sweet for me, malamig nitong sagot habang itinutulak palayo ang plato. Ngunit habang ginagawa ito ni Dominic, hindi maalis ni Lisa ang tingin sa kanya. Napansin niya ang kakaibang pamumula ng ilong nito. Biglang nag-flashback sa isip niya ang sinabi noon ni Sebastian. Kuya Dominic never lies sa aming magkakapatid. Siya ang pinaka-honest, sabi ni Sebastian na may malisyosong ngiti. Pero alam mo ba ang sikreto niya? Kapag nagsisinungaling si Kuya Dominic, namumula ang ilong niya. Kung si Pinocchio humahaba ang ilong, si Kuya Dominic naman namumula. Kaya ang dali niyang mahuli kapag nagsisinungaling. Napailing si Lisa habang naaalala ang usapan nila noon. Tapos sinabi mo pa sa akin, alam mo namang may pagkatsyosmosa ako, sabi niya noon kay Sebastian. Bakit hindi mo nalang nilihim ang sikreto ng kuya mo? Lisa, just keep it to yourself. Only a few people know about this. Promise me you won't tell anyone. Seryosong bili ni Sebastian. Ngayon, habang nakatitig sa namumulang ilong ni Dominic, hindi maiwasang mapangiti ni Lisa. Kunwaring nagulat siya at tinuro ang ilong nito. Hala, sir, bakit namumula ang ilong nyo? Nilalamig po ba kayo? Gusto niyo po bang kunan ko kayo ng jacket? Tanong niya na may halong pagkataranta, pero sa loob-looban niya, natatawa siya. He likes sweets, now I know, sabi niya sa sarili. Mabilis itong tumayo, walang lingon-lingon na tinalikuran ng babae. Sir, ayos ka lang ba? Tanong ni Lisa, halatang nag-aalala. I'm fine, malamig na sagot ni Dominic, pero hindi siya mapakali. Masyado siyang makulit kaya sinundan niya ito. Pang-iinis lang ba? Sir, baka naman may kailangan kayo. May allergy po ba kayo sa kape? Dapat pala hindi na kayo nagkape kanina, pabirong sabi niya, pilit na inaangat ang mood ng binata. Biglang natigilan si Dominic, halatang naiinis. Nililingon siya nito habang tinatakpan ng ilong. Sinabi ko nang ayos lang ako. Huwag kang mapilit, this is my body. Alam ko kung ayos ako o hindi. Go back to bed after eating your cake, madiin nitong sabi bago tuluyang umalis. Napangiti si Lisa habang sinusundan ito ng tingin. Hindi niya mapigil ang mapatawa sa sarili. Sobrang bilis ng tibok ng puso niya, parang may kung anong kuryente ang damaloy sa kanya. Nakangiti niyang tinapos ang pagkain ng cake at bumalik sa kwarto. Ang ngiting iyon ay hindi nawala hanggang kinabukasan. Good morning, world. Masigla niyang bati habang bumangon mula sa kama. Habang naglalakad papunta sa kusina, masigla niyang binati ang bawat taong nadaraanan niya. Good morning, Ate Cora. Ang ganda ng araw, hindi ba? Masiglang bati niya sa matandang kasambahay na naglilinis ng mga bulaklak sa gilid ng sala. Good morning din, Lisa. Mukhang maganda nga ang mood mo ngayon. Nakangiting sagot ni Ate Cora. Hala, obvious ba? Ewan ko ba? Parang ang saya ko lang ngayon, sagot niya habang tumatawa. Nagtuloy siya sa kusina kung saan abala na ang ibang mga kasambahay sa paghahanda ng agahan. Good morning, everyone, masiglang sigaw niya, dahilan para magulat ang lahat. Oh, ang aga-aga, ang ingay mo, Lisa, biro ni Rosa na nag-aayos ng prutas. In love lang yata yan, nakangising sabi naman ni Love, isa sa mga kasambahay. Hirapan niyo pa ako, ano naman? Hindi ba pwedeng masaya lang ako, sagot niya habang sumasayaw-sayaw pa, halatang nasa mood na magpatawa. Nagtawanan na lang ang lahat. Ang sigla ni Lisa ay tila naging nakakahawa. Habang abala siya sa paglilinis, nilapitan siya ng isa sa mga kasambahay at sinabing, Lisa, ang saya mo ngayon. May nangyari ba kagabi? Napangiti siya, pero hindi sumagot. Sa isip niya, secret lang muna. Ate Lisa, may chika ako, bulong ni Camila na parang may itinatago. Napataas ang kilay ni Lisa. Ano na naman yan, Camila? Maaga pa, chismis agad.
Gusto mo bang masira ang tahimik kong umaga? Pero kahit pa nagkukunwaring inis, lumapit siya at hinayla si Camila papalapit. Napansin niya ang kislap sa mga mata nito. Anong latest? Sabihin mo na, bilisan mo. Alam mo namang nabubuhay ako sa mga ganitong kwento. Ano na? Excited na ako, ani Lisa. Di maitago ang pagkasabik. Aray ko naman. Ano ba? Reklamo ni Camila nang mahina siyang sabunutan ni Rosa at Love, na biglang sumulpot sa eksena. Anong ginagawa niyo rito? Makikichismis din, tanong ni Lisa habang nakatingin sa kanilang dalawa. Sabihin mo na, Camila, ani Love na may pilyang ngiti. Huwag mo nang patagilan pa. Pare-pareho tayong atet. Hindi ito basta-bastang chismis, promise. Totoo to, sagot ni Camila sa mahinang boses, na para bang ayaw marinig ng iba. Alam niyo bang tinakbuhan si Sir Dominic ng mga fans niya? Napahinto si Lisa, nabitawan ang hawak na pamunas. Tinitigan niya si Camila nang may halong gulat at duda. Si Luciana, totoo ba yan? Paano mo nalaman? Saan mo narinig? Imposible. Mukhang patay na patay nga si Luciana kay Sir Dominic. At saka, alam niyo naman yung tungkol sa love letter, di ba? Ngumiti si Camila na parang may alam na hindi nila alam. May iba bang fan si Sir maliban kay Ma'am Luciana? Tanong nito, tila ng asar. Narinig ko mismo kay Sir habang nag-uusap sila ni Sir Draco kanina. Nag-aayos ako ng garden noon. Biglang nag-cancel ang mga fans ng wedding plans nila at umalis na lang. Walang sinabi kung bakit. Ang sabi ni Sir Draco, kapag nalaman daw ng iba, magiging malaking iskandalo ito. Na-announce pa naman nila ang engagement party nila. Halos walang hingahan ang kwento ni Camila, na para bang ito na ang highlight ng araw niya. Napahawak si Lisa sa noo. Oh no, alam mo ba kung bakit siya tinakbuhan? Yun nga ang hindi malinaw. Basta bigla na lang daw silang umalis. Parang may hindi sila pinagkasunduan, sagot ni Camila. Napabuntong hininga si Lisa. Kung totoo nga yan, malaking iskandalo talaga. Kilala pa naman ang pamilya nila. Saglit siyang natigilan, kumunat ang noo. Ayos lang kaya si Sir Dominic? Nasaan kaya siya? Tanong niya sa sarili, sabay lingon sa direksyon ng kwarto ni Dominic. Habang nag-iisip, naalala ni Lisa ang malalim na iniisip ni Dominic kagabi. Kaya pala parang wala ito sa sarili. Baka ito ang dahilan. Napabuntong hininga siya ulit. Ayaw niyang magulo ang tahimik niyang umaga, pero alam niyang hindi basta-bastang balita ang narinig niya mula kay Camila. Dapat ba niyang puntahan ito para ay comfort? Pero ayaw naman niyang isipin ni Dominic na nagpapakilig siya. Huwag na lang kaya. Napabuntong hininga si Dominic habang nakahiga sa duyan sa likod bahay. May kanya-kanyang duyan silang magkakapatid doon, at tila ito ang nagiging kanlungan niya tuwing may iniisip na mabigat. I hope mommy won't know about this. Problemadong bulong niya sa sarili. Ipinikit niya ang mga mata, pilit na iniisip kung paano haharapin ang sitwasyon. Papakasalan lang naman niya si Luciana dahil sa hiling ng ina. Ayaw niyang mabaygo ito, pero matapos ang nangyari. Sir Dominic, ayos ka lang ba? Napamulat siya ng mata nang marinig ang pamilyar na boses na iyon, malambing, magaan, at may kung anong init na bumalot sa paligid. Si Lisa, nakadungaw sa kanya, may hawak na Wallace Tambo. Sa kabila ng lahat, isang ideya ang biglang sumagi sa isipan ni Dominic, isang plano na posibleng masolusyonan ang problema niya. Sir Dominic, hello, tanong ulit ni Lisa, kunot noon na habang pinagmamasdan siya. Ngunit bago pa siya makapagsalita, bigla siyang hinayla ni Dominic, dahilan para matamba si Lisa sa ibabaw niya. Kumalabog ang duyan, at mahina siyang napasigaw. Ano ba? Sigaw ni Lisa, nanlalaki ang mga mata habang pilit na pumipigles. Kinuha ni Dominic ang Wallace Tambo mula sa kanya at basta na lang itong itinapon sa malayo. Sir Dominic, baka may makakita. Bitawan mo ako, nag-aalala ang sabi niya, pero mas lalo pang hinigpitan ni Dominic ang hawak. Shut up and stay still. Or do you want me to kiss you here right now? Bulong nito, ang boses niya mababa ngunit puno ng determinasyon. Nilapit pa nito ang mukha sa kanya, dahilan para mabilis niyang itulak ito palayo. Ayoko, virgin pa ang labi ko, tapos hahalikan mo lang. No way, galit niyang sagot, pero hindi na niya natapos ang sinasabi dahil bigla siyang hinalikan ni Dominic, mabilis, mariin, at puno ng intensyon. Natigilan si Lisa, tulalang nakatingin sa kanya pagkatapos ng halik. Anong?
Hindi niya maituloy ang sasabihin. Napabuntong hininga si Dominic, at sa mahinang boses ay bumulong, ang ingay mo. Nang makabawi si Lisa, hinampes niya ang dibdib nito. Kahit mahirap ang posisyon, nagawa niyang takpan ang labi niya gamit ang kamay. Kinuha mo ang first kiss ko, sanggal niya. Ang mukha niya namumula sa galit at hiya. Tumaas ang kilay ni Dominic, at sa isang mapang-asar na tono ay bumulong, at ako rin ang magiging first time mo sa lahat kapag hindi ka pa tumigil. Try me, baby. Inayos pa nito ang buhok niyang hamarang sa mukha niya, na para bang nag-e-enjoy sa sitwasyon. Baby raw. Ano ako, bata? At ano kayang ibig mong sabihin sa magiging first time sa lahat? Sumimangot si Lisa, sinaman ng tingin si Dominic. Pero sa loob-loob niya, may kung anong kilig ang pumipintig sa puso niya. Yes, please. Sigaw ng isip niya, pero bigla siyang natigilan. Anong yes, please, Lisa? Baliw ka na ba? Hindi ka marupok. Ano bang kailangan mo? Pwede mo akong kausapin habang nakatayo ako. Bitawan mo na, galit niyang sabi, pilit na ibinabalik ang kontrol sa sitwasyon. Ngunit bago pa siya makapagsalita ulit, muli siyang hinalikan ni Dominic. Sa pagkakataong iyon, mas lumalim at tumagal ang halik, na para bang sinasabi nito na wala ng atrasan. Dapat ba niyang puntahan ito para eye comfort? Pero ayaw naman niyang isipin ni Dominic na nagpapakilig siya. Huwag na lang kaya, napabuntong hininga si Dominic habang nakahiga sa duyan sa likod bahay. May kanya-kanyang duyan silang magkakapatid doon, at tila ito ang nagiging kanlungan niya tuwing may iniisip na mabigat. I hope mommy won't know about this. Problemadong bulong niya sa sarili. Ipinikit niya ang mga mata, pilit na iniisip kung paano haharapin ang sitwasyon. Papakasalan lang naman niya si Luciana dahil sa hiling ng ina. Ayaw niyang mabaygo ito, pero matapos ang nangyari. Sir Dominic, ayos ka lang ba? Napamulat siya ng mata nang marinig ang pamilyar na boses na iyon, malambing, magaan, at may kung anong init na bomb alert sa paligid. Si Lisa, nakadungaw sa kanya, may hawak na Wallace Tambo. Sa kabila ng lahat, isang ideya ang biglang sumagi sa isipan ni Dominic, isang plano na posibleng masolusyonan ang problema niya. Sir Dominic, hello, tanong ulit ni Lisa, kunot noon na habang pinagmamasdan siya. Ngunit bago pa siya makapagsalita, bigla siyang hinayla ni Dominic, dahilan para matamba si Lisa sa ibabaw niya. Kumalabog ang duyan, at mahina siyang napasigaw. Ano ba? Sigaw ni Lisa, nanlalaki ang mga mata habang pilit na pumipigles. Kinuha ni Dominic ang Wallace Tambo mula sa kanya at basta na lang itong itinapon sa malayo. Sir Dominic, baka may makakita. Bitawan mo ako, nag-aalalang sabi niya, pero mas lalo pang hinigpitan ni Dominic ang hawak. Shut up and stay still. Or do you want me to kiss you here right now? Bulong nito, ang boses niya mababa ngunit puno ng determinasyon. Nilapit pa nito ang mukha sa kanya, dahilan para mabilis niyang itulak ito palayo. Ayoko, virgin pa ang labi ko, tapos hahalikan mo lang. No way, galit niyang sagot, pero hindi na niya natapos ang sinasabi dahil bigla siyang hinalikan ni Dominic, mabilis, mariin, at puno ng intensyon. Natigilan si Lisa, tulalang nakatingin sa kanya pagkatapos ng halik. Anong? Hindi niya maituloy ang sasabihin. Napabuntong hininga si Dominic, at sa mahinang boses ay bumulong, ang ingay mo. Nang makabawi si Lisa, hinampes niya ang dibdib nito. Kahit mahirap ang posisyon, nagawa niyang takpan ang labi niya gamit ang kamay. Kinuha mo ang first kiss ko, sanggal niya, ang mukha niya namumula sa galit at hiya. Tumaas ang kilay ni Dominic, at sa isang mapang-asar na tono ay bumulong, at ako rin ang magiging first time mo sa lahat kapag hindi ka pa tumigil. Try me, baby. Inayos pa nito ang buhok niyang hamarang sa mukha niya, na para bang nag-e-enjoy sa sitwasyon. Baby raw. Ano ako, bata? At ano kayang ibig mong sabihin sa magiging first time sa lahat? Sumimangot si Lisa, sinaman ng tingin si Dominic. Pero sa loob-loob niya, may kung anong kilig ang pumipintig sa puso niya. Yes, please. Sigaw ng isip niya, pero bigla siyang natigilan. Anong yes, please, Lisa? Baliw ka na ba? Hindi ka marupok. Ano bang kailangan mo? Pwede mo akong kausapin habang nakatayo ako. Bitawan mo na, galit niyang sabi, pilit na ibinabalik ang kontrol sa sitwasyon. Ngunit bago pa siya makapagsalita ulit, muli siyang hinalikan ni Dominic. Sa pagkakataong iyon, mas lumalim at tumagal ang halik,
na para bang sinasabi nito na wala ng atrasan. Tumango-tango siya at hindi nagsalita, takot na baka totohanin nga nito ang banta sa kanya. I don't want mom to know this. I can't disappoint her, and I can't let this ruin everything, not for me, not for my family. So, what do you want me to do? Hanapin siya. Convince her to come back, tanong ni Lisa, naguguluhan. Dominic turned to her, his dark eyes piercing. No, I want you to pretend to be her. To be my fiancé. I will convince her to come back. You will become our maid of honor. Ouch! Nangunot ang noo niya nang makaramdam ng kirot nang sabihin yun. Bakit siya nasasaktan? Hindi pwede. Halos pasigan na tanong niya, biglang tumayo mula sa pagkakaupo. You've got to be kidding me, Dominic. Now you stop calling me sir. Umiling-iling ito, mukhang hindi naman seryoso dahil nagawa pang punahin iyon. I am serious, Lisa, mariing sagot ni Dominic. Maya-maya, hinawakan nito ang kamay niya at hinayla siya pabalik sa duyan. Listen, no one knows what Mayan looks like. She's been away for so long. We just met twice, and last night, nagpakita man siya, nilayasan naman ulit ako. I hate that woman. If you step in, no one will ever notice the difference. If you're not comfortable, you can use a mask to cover your face. But what about Luciana? Are you even planning to get her back? Tanong ni Lisa. Right away, right. Makakaabot naman siguro siya sa kasal nyo kung bibilisan mo ang kilos, dagdag niya. Bamantong hininga si Dominic. I will try my best, okay. I'll find her and I'll convince her to return, paliwanag ni Dominic. But until then, I need someone to stand in her place just to avoid suspicion. Natawa si Lisa, pilit na kumakawala mula sa hawak nito. You're insane, Dominic. I can't just pretend to be your soon-to-be wife. Do you know how ridiculous that sounds? Malalaman niya ng mga kapatid mo. Buong araw akong guguluhin. Hindi ako makakapagtrabaho ng maayos. Hindi ko kayang magpanggap. Mabilis na hamarang si Dominic nang akma siyang aalis. Tumayo ito sa harap niya, malapit na malapit sa kanya, halos magdikit ang mga mukha nila. Then don't think of it as pretending to be my soon-to-be wife. Think of it as saving my family's reputation. Please, Lisa, I wouldn't ask this from anyone else. Gusto mo bang makitang nasa alanganin ang pamilyang pinagsisilbihan mo? Kapag nangyari yun, mawawalan kayo ng trabaho. You want that? Nagba-blackmail ba to? Dahil talagang kuhang-kuha siya doon. Sinaman niya ito ng tingin, ngunit nawala ang sama ng tingin niya nang lumapit pa ito lalo sa kanya. Mabilis na pinalibot ang braso sa baywang niya. Nang akmang aatras siya, nagising ang kaba sa dibdib ni Lisa nang biglang yumuko si Dominic. Nagkatinginan ang mga mata nila. Ramdam niya ang init ng hininga nito sa pisngi niya. You're the only one I trust, bulong nito. Ang boses nito'y halos nagmamakaawa. Yun ang unang beses na nakita niya itong nagmakaawa. Sa ugali nito, di niya akalaing posible. Kasing mangyari, tigilan mo na to, sabi niya, pilit na nilalayo ang sarili. Ngunit nanatili ito sa harapan niya, pinisil ang magkabilang baywang niya upang pigilan siyang umalis. Lisa, muling sabi nito, halos pabulong na. If you do this for me, I swear I'll make it worth your while. Hindi niya alam kung saan ilalagay ang mga mata, lalo na't halos magdikit na ang kanilang mga labi. You're manipulating me. Alam ko yan. Hindi mo ako maloloko, mahinang sabi niya, ramdam ang panginginig ng boses niya. I'm persuading you, nakangiting sagot ni Dominic. And if I have to do it like this, bigla siyang hinayla nito, dahilan para mabangga siya sa dibdib nito. Humigpit ang pagkakapit ng braso ni Dominic sa baywang niya, mahigpit, ngunit hindi nakakasakal. Then so be it, dagdag nito saka nakipagtitigan sa kanya. Dominic, ano ba? May makakakita. Buang ka ba? I am not your fiancé. Bitaw, sabi niya, pero hindi naman siya pumalag. Ramdam niya ang mabilis na tibok ng puso niya, at kahit paano'y may parte sa kanya na nagugustuhan ang yakap nito. Lisa, just say yes, sabi ni Dominic, tinitigan siya ng malalim. Be my fiancé until she comes back. Please, I'll give you your 3 wishes, anything you want, ibibigay ko. At gagawing 3 hiling na gusto mo. Pagkatapos ng lahat, kapag nabalik ko na siya, I'll also add $1 million.
Napatitig siya sa mga mata nito, puno ng determinasyon at sinseridad. Kahit pilit niyang labanan ang nararamdaman, tila hindi niya magawang tumanggi. Tumango siya ng dahan-dahan. Ang totoo, ay napapayag din siya nito sa tatlong hiling na iyon. Fine. But this better work, Dominic. Hanapin mo siya agad at ibigay ang tatlong hiling ko, sagot niya. Ngumiti si Dominic. I will. Thank you, Lisa. You don't know how much this means to me. Habang hawak pa rin siya nito, ramdam niya na parang may nagbabago na sa buhay niya pagkatapos ng pagpayag niyang iyon. Kinabukasan, nagsimula silang magpanggap. Kapag may photoshoot preparation ng kasal, nagpapanggap siyang si Luciana. Suot niya ang maskara na sinusuot din pala noon ni Luciana kapag nasa bar ito. Alam ni Dominic yun dahil pinaimbestigahan niya ito. Kinabukasan, nagising si Lisa sa tunog ng cellphone niya at ingay ng mga kasama niya sa kwarto. Baliw, gumising ka nga dyan. Kanina pa nasa labas si Sir Dominic at hinahanap ka, sira, sigaw ni Rosa, sabay hampas sa kanya. Napa-array siya. Mabilis siyang napabangon, kahit walang suklay at hilamos, at pumunta siya sa pinto para pagbuksan ito. Anong ginagawa mo dito? Ngayon na ba tayo magsisimula? Pwede bang next week? Tanong niya. Kumunat ang noo ni Dominic nang pasadahan siya ng tingin. Inis na tinignan siya nito, matapos ay iniwas ang paningin sa kanyang dibdib. Lisa de la Peña, what are you wearing? And why did you open the door while wearing that piece of shit? Paano kung ibang lalaki ang nasa labas ng kwarto nyo? Go inside and change, galit na sigaw ni Dominic at itinulak siya papasok bago nito isara ang pinto. Ay, nakita niya pa ang malamig na tingin nito sa suot niyang shorts. Natigilan si Lisa. Bumaba ang paningin niya sa kanyang dibdib at napatili siya nang makitang bakat doon, wala siyang suot na bra. Pinaghahampas niya si Rosa sa hiyang naramdaman. Hindi niyo sinabi sa akin. Nakita niya ang mahiwagang papaya ko. Ano na lang mukhang ihaharap ko sa kanya, ha? Tinakpan ni Rosa ang kanyang bibig. Para namang bago yan. So, excuse me. Nakita na rin ni Kenz ang bakat niyan, singit ni Love. Sinaman siya ng tingin ni Rosa. Nauna pa nga niyang nakita yang saw kaya bakat ko, eh. How dare you? Sino ba kasing nagsabi sa'yo na buksan mo ang pinto? Ang hilig mong gumawa ng bagay na pagsisisihan mo rin sa huli, dagdag ni Love. Ewan ko sa'yo, Lisa, inirapan siya ng dalawat nilayasan. Maligo ka na. May gagawin daw kayo ni Sir Dominic. Bagsak ang balikat niyang sinunod ang mga ito. Matapos niyang maligo, hinayla na siya ni Dominic. Hindi man lang siya hinayaan na magsalita at makaramdam ng hiya. Nasa library sila ngayon ni Dominic, kasama ang wedding planner na si Miss Sofia, isang elegante at maarte pero palangiting babae na tuwang-tuwa sa chemistry daw nilang dalawa. Nakaupo siya sa harap ng isang mahabang mesa na puno ng mga katalog ng bulaklak, decorations, at iba't ibang wedding themes. Kailangan nilang pumili ng mga disenyo para sa paparating na kasal. Si Dominic naman ay kunwaring abala rin, pero mas busy sa paglalaro ng buhok ni Lisa. Kanina pa ito, hindi man lang nagawang seryosohin ang preparation sa kasal nila ni Luciana. Luciana, what do you think of these flowers? These pink peonies, lilies, or the classic white roses? Tanong ni Miss Sofia habang pinapakita ang isa sa mga katalog. Bamantong hininga si Lisa sa pangalang tinawag nito sa kanya. Gusto niyang magprotesta, kunin ang mask na suot, at sabihin dito na Lisa ang pangalan niya. Pilit siyang tumango at nginitian ito. I think white roses are nice. Classic sila at elegant, sagot niya habang iniwas ang tingin kay Dominic na tila walang ibang plano kundi ang asarin siya. Sinisinghot pa ang niya, sagot ni Sofia, tumango-tango. I agree, they look stunning in the venue. Hindi pa man siya tapos sa pagtingin sa katalog ay naramdaman niyang inilapit ni Dominic ang mukha nito sa kanya. Ang init ng hininga nito ay dumampi sa pisngi niya. Nag-init ang mukha niya sa hiya. Focus, malambing na bulong nito sa kanya, pero sapat lang ang boses para marinig ni Sofia. Makes me want to kiss you right now. Napakislat siya at mabilis na iniwas ang mukha dito. Dominic, ano ba? Tumigil ka nga dyan. We're working here, mariing bulong niya. Pilit na pinapanatili ang ngiti niya para hindi mahalata ni Sofia ang inis niya. Ano ba ang sinasabi nito? Nagpapanggap lang sila, anong kiss ang pinagsasabi nito? Oh my, you two are just so sweet, malakas na tumawa si Sofia matapos sabihin iyon.
I can already imagine how romantic your wedding will be. Hindi maiwasang mapangiwi si Lise sa sinabi nito. Gusto niyang mapangiwi. Of course, Miss Sofia, sagot ni Dominic, nakangisi habang pinipisil ng mahina ang baywang niya. I want this wedding to be perfect. My bride deserves nothing less. Bride, mahina ang asep niya. Napatingin siya kay Dominic nang may gulat sa mga mata. Alam niyang bahagi iyon ng pagpapanggap, pero hindi pa rin siya sanay sa ganoong linya. Fiancé man ay tanggap pa niya. Ngumiti lang ito saka mas lalong lumapit sa kanya. Nilagay nito ang kamay sa likod ng upuan niya. Mukhang relax na relax habang siya ay halos hindi na makapag-isip ng maayos. What do you think of a candelabra, Luciana? Tanong ni Dominic, kunwari seryoso ang tono. Pero habang nagsasalita, sinadya nitong igalaw ang kamay nito sa likod niya at kunwari hindi sinasadyang hawakan ang buhok niya. Inis niya itong tinignan. Lisa ang pangalan ko. Gusto niyang isiga iyon sa binata nang maalala ang deal nila. A candelabra, tanong niya, pilit pinipigilan ang sarili na magalit sa sobrang lapit nito. Ah, sure, that sounds nice. Nakangiti si Dominic habang tinignan si Sofia. See, she agrees. Perfect idea, right? Tumawa naman si Sofia. Indeed, Cara is such a lovely bride to be. Sir Dominic, you're so lucky to have her. Napahinto siya. Pilit pinapanatili ang ngiti, pero bago pa siya makapagsalita, hinawakan ni Dominic ang kamay niya sa ilalim ng mesa at pinisil ito ng mahina. I'm the luckiest, sagot ni Dominic, nakatingin kay Lisa ng malalim, para bang seryoso ito. Pero alam niyang nagpapanggap lamang ito. Napakunot noo siya at siniko niya ito ng bahagya. Dominic, enough with the drama, okay. We're here to choose flowers, not to rehearse a soap opera, mahinang sabi niya sa English. Kahit mid lang siya, alam niyang mag-English. Hindi ibig sabihin na mid, siya ay bobo na. Mas matalino pa nga siya sa mayayaman tulad nitong katabi niya. Pero imbes na tumigil ito'y mas lalo pang ngumiti si Dominic at nilapit nito ang labi sa tenga niya. You're really cute when you're annoyed, Lisa, bulong nito, dahilan para mas lalong mag-init ang mukha niya. Napailing siya at pilit iniiwas ang sarili sa pang-aasar nito. Sa huli, binawi niya ang kamay niyang hawak nito at itinuloy ang pagbuklat sa katalog. Ayan, white roses, Miss Sofia. Let's proceed with that, sabi niya, pilit na nilalampasan ang mga nangyayari. Perfect, I'll take note of that, sagot ni Sofia habang nagsusulat sa planner niya. You two are such a beautiful couple. I'm sure this wedding will be the talk of the town. Pagkaalis ni Sofia ay saglit para kumuha ng iba pang design options. Babalik ito mamayang hapon. Binalingan niya si Dominic. Ano ba, Dominic, tumigil ka na nga sa pang-aasar sa akin. Baka mapansin ni Miss Sofia na nagpapanggap lang tayo. Kanina mo pa ako iniinis. Imbes na mang-asar ka, bakit hindi mo na lang hanapin si Luciana? Naiinis ako kapag tinatawag sa ibang pangalan, galit na sigaw niya. Ngumisi lamang ito sa kanya. Relax, Harmonia. You're doing great. Plus, I can't help it. You're really fun to tease. Sumanya ito ng tingin. Dominic, kapag nahalata tayo, lagot ka sa akin. Iiwan kita at titigil na sa pagpapanggap na to, banta niya. I'll take that risk, sagot ni Dominic saka tumawa ng mahina. And besides, you're the one who said yes. Now you're stuck with me. Napabuntong hininga na lang si Lisa. Hindi na niya alam kung paano tatapusin ang araw na yun nang hindi nababaliw dahil kay Dominic. Harmonia, hinahanap ka ni Sir Dominic. Aalis kayo, tanong ni LA pagkapasok sa kwarto. Mabilis niyang inayos ang sarili at tinignan ang short na suot niya. Maganda naman ang suot ko. Sabihin mong hindi, itatapon kita sa labas, banta niya. Anong suot yan? Lalabas kayo ni Sir Dominic na ganyan ang suot mo. Hindi ka pa nakababa. Pababalaykan ka na niyan, putol nito sa sinabi niya. Oo nga, Lisa. Alam mo naman siguro kung gaano ka-possessive si Sir Dominic, sagot pa ng isa. Tinapat niya ang kamay sa mukha ng mga ito. Tahimik, I don't care. Wala talaga akong paki sa kanya, umirap siya at kinuha ang bag. Pero sa totoo lang, talagang kinakabahan siya. Sa pagbaba niya ay halos natigilan si Lisa dahil halos lahat ng magkapatid ni Oliveros ay nasa sala. Pinalibutan si Dominic. Dominic, halika na, humina ang boses niya nang sabay na lumingon sa kanya ang mga ito. Wew,
Ang sexy, sigaw ni Sebastian na nakatingin sa legs niya. That suits you, Lisa, nakangising saad ni Draco. Bago pa magbigay ng komento ang iba, mabilis na siyang pinuntahan ni Dominic, hamarang sa harap niya, at inis na nilinggan ang mga kapatid. Turn around. Don't look at her, palit na sigaw ni Dominic. Hindi maiwasang pamulahan ng mukha si Lisa. Tinakpan niya ang mukha dahil sa hiya. Go back to your room, seryosong saad ni Dominic na sinunod naman niya. Matapos niyang magbihis, sabay silang naglakad patungo sa kotse. Pinalibot ni Dominic ang braso sa baywang niya habang naglalakad. Napanguso siya. Inaamin niyang nahihirapan na rin siyang itago ang nararamdaman niya, pero kailangan niyang magpanggap. Takot siya na masaktan siya nito. Ayaw niyang pagsisihan ang lahat sa huli. Find all her shorts and throw it away. Oh, just wait for me there. I'm the one who will look for it to make sure na walang maiwan. Salubong ang kilay na saad ni Dominic kay Don. Naroon ang buong kapatid niya kasama ang mga asawa nito. Nasa kwarto kanina ang mga babae, kasama ang mga anak ng mga ito, nang bumaba si Lisa. Binuksan niya ang pinto ng kotse at hinawakan ang mukha ni Lisa. Stay here first. May babalikan ako sa loob. Don't do any trouble that will make me mad. Sweetheart, hinagkan nito si Lisa bago pumasok sa loob ng bahay. Why does she have so many shorts? Throw this also, this, and here. What is this? Is this still a short? Did you really wear this piece off here in our mansion? Did you wear this when I'm in Europe? Mas nagsalubong ang kilay ni Dominic nang itaas ang pekpek short ni Lisa, saka ang tebak nito. Yun ang binigay nilang magkakaibigan kay Lisa na hindi naman ito isinuot. Napangiwi si Don at Sheena. Ang ibang kaibigan ni Lisa ay nagpipigil ng tawa. Nagtinginan sila at nagkakaintindihan. Bakit? Masama ba? Single naman si Lisa. Well, still now naman kaya pwede niyang suotin yan kung kailan niya gusto, saad ni Isabella na nakadkatropa habang nakaupo sa kama. She wore it every day nung nasa Europe ka pa. Sa katunayan, Sebastian already saw it, hindi na natapos ni Sheena ang sasabihin nang sabay na nagsalita si Lava at Dominic. What? Nakita ni Sebastian, asep ni Lava. No, darn that. I'll kick that Sebastian. Where is he? How dare he? Tumayo si Dominic at lumabas ng kwarto. Bago tuluyang umalis, tinuro nito ang mga short ni Lisa sa sahig. Throw that. I mean, burn it all. Huwag kayong mag-iiwan. Obey me if you don't want me to tell your husband your little dirty secret. Baliw. Blackmailer. Iwan ka sana ni Lisa. Ang pangit ng ugali mo, sigaw ni Don, at padyak-padyak pa. Ang ibang babae naman, kahit isa, walang nagawa kundi ang magpaliwanag kay Lava tungkol sa sinabi nila kay Dominic. Hindi naman kasi totoo yun. Masyado lang talagang slow minsan si Lava. Bakit parang galit ka dyan? At bakit ang gulo ng buhok mo? Nalukot pati ang damit mo. Anong ginawa mo sa loob, Dominic? Kunot noong tanong niya. I just punched someone. And don't ask me who is that. I won't tell you. He deserved it. Tumagal din ang biyahe nila. Nasaan ang mga shorts ko? Bakit puro pajama to? Hindi akin to. Hinahalongkat ni Lisa ang mga damitan niya nang wala siyang makitang short doon. Tinapon ni Sir Dominic, sagot ni Rosa na nakisilip pa talaga. Tumango si Lava. Pinalitan niya ng pajama. Hindi ka raw pwede magsuot noon. Saka sinabi kasi ni Shen na nakita ka ni Sebastian na naka-short. Ayun, nagalit. Nangalumbaba si Lava at tinaasan siya ng kilay. Ano bang meron sa inyo? Pagpapanggap pa ba yan? Hindi siya nagsalita at umiwas na lang ng tingin. Kahit siya'y hindi alam kung ano sila. Ramdam niya naman na minsan ay hindi na pagpapanggap ang ginagawa nila, lalo na kahit walang tao ay masweet si Dominic sa kanya. We're here. Saad nito. Itinigil niya ang sasakyan sa isang malaking building. Excited siyang tumingin sa labas. Ang daming naglalakihang building na wala noon sa probinsya. Kahit seryoso at salubong ang kilay niya, pinagbuksan siya ng pinto ni Dominic. Mukhang wala ito sa mood dahil sa ginawa niya kaninang umaga. Nag-good morning kiss lang naman siya kay Kenz at hindi niya alam na nakita nito yun. Napabuntong hininga siya. Habang palapit ang kasal, nahihirapan na siyang itago ang nararamdaman niya na unti-unti nang nahuhulog kay Dominic. Hindi niya alam kung bakit ang tagal bago mahanap ni Dominic si Luciana. Halos isang buwan na at wala pa rin. Kung saan-saan mo na lang ako dinadala.
Paano kung may makakita sa atin, ha? Tanong niya habang palingga-lingga sa paligid. Nasa safe place tayo. Bakit? Ayaw mo ba? Umuwi na tayo, sagot nito at tumalikod na sa kotse nang hilain niya ang kwelyo nito. Ang arte naman. Halik ka na nga, kung saan-saan siya inilibot ni Dominic. Sobrang saya niya. Kapag kasama niya ito, parang sisubog ang dibdib niya sa sobrang saya. Pagkatapos kasi nila sa kumpanya ni Toy, pumunta sila sa arcade, kung saan siya mismo ang nag-request. Kaya hindi na nila namalayan ng oras. Pawis na pawis ka, nakangiting bulong ni Dominic nang ay lapit ang mukha sa pisngi niya. Marahan pang hinaplos ang leeg niya. Ramdam niya ang tela doon na pinagdapian sa leeg niya habang ang mukha nito ay nasa pisngi niya. Ramdam niya ang pagsinghot pa nito doon. Kaya nga, lumayo ka muna. Ang daya, hindi ka man lang pinawi, nakangusong sabi niya. Hinaplos niya ang noo at leeg nito. Nakita niya ang paglunok nito at bahagyang pagtaas ng dibdib. Don't do that again, paus na saad nito. Bakit? Ikaw din naman ah. Kung ayaw mong hawakan kita, huwag mo rin akong hawakan. Tinulak niya ito, bagaman mabilis na pumalibot ang braso ni Dominic sa kanyang baywang. Malapit na ang kasal natin, saad nito. Bumaba ang paningin nito sa dibdib niya at bumantong hininga. Oo nga pala, malapit na ang kasal nila ni Luciana, bigla siyang nawala ng gana. Umuwi na tayo, pilit siyang bumitaw kay Dominic na biglang nagtaka sa biglang pagkilos niya ng ganoon. I thought kakain tayo, sweetheart. What's wrong? Hinayla siya nito pabalik at sinapo nito ang mukha niya. Pero talagang nawalan na siya ng gana. Kakain pa tayo. Nagugutom ka na, hindi ba? Do you want to eat in Jollibee o pwede din naman na ako ang kainin mo? Biro nito. Umiling siya. Umuwi na lang tayo, Dominic. Natigilan ito at sumeryoso. May nagawa ba ako na hindi mo nagustuhan? Tell me, hindi na nito natapos ang sasabihin ng may maalala. Napairap si Lisa nang ngumisi ito sa kanya at mahinang tumawa. Inis niyang hinampas ito. Hinawakan nito ang kamay niya matapos siyang nakawan ng halik sa pisngi. Come on, sweetheart, let's eat. I know you're hungry. Hindi talaga mawala ang ngisi nito. Alam ni Dominic kung bakit nagkakaganon ito. Matapos kasi nitong sabihin ang tungkol sa kasal ay bigla na lamang itong nawala ng gana. Dinala siya nito sa isang restaurant na paborito nitong puntahan. Wait for me here. May kukunin lang ako. Baka iwan mo ako dito ah. Sisipain kita, banta niya. Natawa si Dominic. No, sweetheart. Wait for our order. Mabilis lang ako. Saka ito mabilis na umalis. Nangalumbaba siya at hinintay ang pagkain nila habang patanjin-tingin siya sa pinto. Habang nakaupo, inabot ni Lisa ang cellphone mula sa kanyang bag. Nagpindot siya at nakipag-chat sa mga kaibigan sa Messenger para maiwasan ang pagkabagot habang hinihintay si Dominic. Dahil tutok sa ginagawa, hindi niya napansin ang paglapit ng binata. Tahimik itong lumapit, dala ang isang bouquet ng pulang rosas at may kakaibang ngiti sa labi. Tumigil ito sa harapan niya, nanatiling nakatayo habang pinapanood siyang abala sa kanyang cellphone. Sweetheart, malambing na tawag nito sa kanya. Natigilan siya, gulat na napatingala dito. Dominic, ano ba? Kanina ka pa ba dyan? Hindi ka man lang nagsabi. Ang tagal mo. Napakunot ang noo niya nang mapansin niya ang bouquet sa kamay nito, dahilan upang mapataas ang kilay niya. Ano na naman yan? Hindi ko kaarawan, okay. Pero may kakaibang nararamdaman siya. Napanguso pa ng malakas at tumibok ang puso niya. Ngumiti ito at inilapag ang mga rosas sa mesa. It's not your birthday, but I wanted to give you something. Rosas for you. Pero ang dahilan din ay para makabawi si Dominic dahil alam niyang siya ang dahilan kung bakit nagbago ang mood ni Lisa kanina. Hindi alam ni Lisa kung matutuwa ba, kikiligin, o may inis. Wala siyang maskara kaya makikita sila ng mga tao. Kung hindi lang dahil sa simpleng suot nito, eyeglasses at sombrero, ay pinagkaguluhan na sila. Dominic, baka makilala ka ng mga tao dito. Suotin mo nga yung sombrero mo. Ano na lang ang iisipin nila, tanong niya. They'll think I'm lucky to have you, seryosong sagot nito habang nakatitig sa kanya. Now, stop overthinking and just take them. Ayokong tinatanggihan mo ako. Bumantong hininga siya at dahan-dahan niyang kinuha ang mga rosas, ngunit halata ang pamumula ng pisngi niya. Ano naman tong drama mo ngayon? You're being too much. Baka nakakalimutan mong hindi ako.
sabi niya, at alam nito ang tinutukoy niya. Natawa ito at umupo sa harapan niya. May inilabas pang isa mula sa kanyang bulsa, isang maliit na box. Inilapag nito iyon sa mesa sa tabi ng bouquet. Kakaiba ang box na yun, at pakiramdam niya'y hinahatak siya nito, dahilan para hawakan niya. Dominic, mahinang sambit ni Lisa, may halong pagtataka. Ano na naman ba to? Binuksan ni Dominic ang box. Sinadya pa nitong hawakan ang kamay niya. Tumambad kay Lisa ang isang napakagandang singsing na gawa sa ginto, may maliliit na batong diamante sa gilid. Napatitig siya roon, hindi makapaniwala. It's a ring, sabi ni Dominic, diretso ang tingin sa kanya. It belonged to my parents. Mom gave it to me a long time ago. Sabi niya, ibigay ko raw to sa babaeng pinakaimportante sa buhay ko. Natulala si Lisa, hindi alam kung ano ang isasagot. Dominic, bakit mo ibinibigay sa akin to? This is too much. I am not asking you to marry me. Putol ni Dominic sa sasabihin niya. Not yet, but I want you to have it as a sign of trust. If we're going to do this pretending thing, I want you to feel na hindi ka lang parte ng plano. You matter, Harm. Bumigat ang dibdib niya sa mga salitang narinig, ngunit hindi niya alam kung paano sasagutin iyon. Sweetheart, patuloy ni Dominic, marahang inabot ang kamay ni Lisa at ipinatong sa mesa. I know this is overwhelming, but I mean every word. You're special to me, and even if this is just for the plan, I want you to have this ring. It's yours. Para talaga sa'yo to. Itinadhanang mapunta sa'yo. Hindi napigilan ni Lisa ang mapatitig kay Dominic. Ang puso niya ay tila nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Ngunit sa kabila ng lahat, pinili niyang ngumiti, pilit na binabalanse ang emosyon na halos sumabog na. Kumain na tayo, sabi niya sa wakas, pilit na iniiba ang usapan. Ngunit bago pa niya mabawi ang kamay, isinuot na ni Dominic ang singsing sa daliri niya. Ngumiti ito, parang masaya sa reaksyon niya. Perfect fit, bulong nito bago tumayo. Let's eat and stop worrying, okay? You look beautiful when you're happy. Ang sarap mong titigan. Tumabi ito sa kanya. Hindi niya mapigilan na mapatitig sa singsing. Hindi maalis ang kakaibang init sa kanyang pisngi. Ano ba tong pinasok ko? Mahina niyang bulong sa sarili. Bamantong hininga siya, pero napatigil ng itaas ni Dominic ang mukha niya at mabilis na sinakop ang labi niya. Dumating ang araw ng kasal. Ang venue ay puno ng engranding dekorasyon, mga puting bulaklak, kristal na chandelier, at mag-agarang mesa. Nasa mansyon pa sila ng mga Oliveros. Suot ni Lisa ang maskara niya. Hindi niya alam kung bakit hindi siya nakikilala ng ina ni Dominic. Hindi ba nito napansin ang kaibahan ng katawan nila ni Luke Iana? Ang magkakapatid lang yatang nakakaalam na hindi siya si Luke Iana. Papunta na sila sa simbahan, ngunit labis pa rin ang kaba niya. Sa gitna ng pag-uusap ng mga Oliveros, biglang pumasok si Luke Iana. Nabakas ang emosyon sa mukha nito, may hawak itong envelope. Sinulyapan siya ni Luke Iana kaya napayuko siya at bahagyang lumayo kay Dominic. Really, Dominic, paano mo magagawang lokohin ang lahat ng tao dito? Bakit hindi mo sabihin sa kanila ang totoo? Tanong ni Luke Iana. Anong gulat na tinignan ni Senyora Elena Oliveros si Luke Iana. Pagkatapos ay siya, Tita, she's not Luke Iana. Sinaman pa siya ng tingin nito. Alam ko yan. As if gusto kong maging Luke Iana. Ang feeling mo naman, bulong niya, at alam niyang narinig iyon ng magkakapatid na Oliveros, lalo na't katabi niya ang mga ito. What's happening here? Anong hindi siya si Luke Iana? Ano tong sinasabi mo, Luke Iana? Anong totoo? Diretsong tanong nito kay Dominic. Sabihin mo sa kanila, Dominic, sino ba talaga ang asawa mo? Umiwas ng tingin si Dominic at agad iyong napunta sa kanya. Bamantong hininga ito. Luke Iana, hindi ito ang tamang oras. Anong tamang oras? Araw na to ng kasal mo pero hindi nila alam ang totoo. Sabihin mo sa kanila o ako ang magsasabi. Oh, idi ikaw. Bida-bida ka naman eh. Sige na, sabihin mo na. Muling bulong niya, ngunit masama na ang tingin niya kay Dominic na napapalunok nang makita ang masamang tingin niya. Rinig niyang natawa si Sebastian. Tinusok nito ang tagiliran niya. Nasa seryosong sitwasyon tayo. Huwag kang magbiro na para kang baliw. Wala ka bang reaksyon? Dahil nandyan ang fans ni Kuya Dominic, hindi ka naman lang nagseselos. Magselos ka, pananakot nito. Lagot ka kay mama, ngumuso siya.
Huwag mo akong guluhin. Sisipain kita. Lagot ka talaga kapag nagselos ang fans ni Kuya Dominic. Siya daw dapat nakasuot ng wedding gown, na pangiwi siya. Biglang kinabahan ng sinaman siya ng tingin ni Sebastian. Pagkatapos ay si Dominic ulit. Kasalanan ko ba? Nadamay lang ako rito. I'm innocent, don't me. Kausapin mo ang kamay ko. Pero totoong selos na siya. Nang muli niyang makita si Luciana, para siyang nanliit sa kanyang sarili. Ayaw mong sabihin. Fine. Dominic is already married. Matagal na siyang kasal sa ibang babae, nakangising saad ni Luciana. Napasinghap silang lahat, maliban sa magkakapatid na Oliveros. May alam ba ang mga ito? Dominic, ano tong pinagsasabi niya? May asawa ka? Sigaw ng ina nito. Si Lisa ay natigilan din. Asawa. May asawa na si Dominic. Kumirat ang dibdib niya sa balitang iyon. Kaya nang mabilis na tumingin si Dominic sa kanya, ay bigo siyang napailing. Hindi makasagot si Dominic. Huminga ito ng malalim at inabot ang kamay niya. Lisa, halika rito, malumanay na sabi nito. Naguluhan siya ngunit lumapit siya kay Dominic. Hinayla siya ni Dominic sa tabi at dahan-daang tinanggal ang maskarang suot ni Lisa. Dominic, ano ba ang nangyayari? Tanong niya. 2 taon na ang nakakalipas, sa Las Vegas. Ikaw at ako, kinasal tayo. Hindi mo naalala dahil pareho tayong lasing noon. Ako, kahit gaano kalasing, maaalala ko yun. Kinabukasan, gusto kitang makausap tungkol sa nangyari. Pero nakalimutan mo ako. Lumabas lamang ako saglit noon para bumili ng pagkain, pero wala ka na pagbalik ko, saad nito. Sobrang honest talaga nito. Baka nakalimutan niya na hindi ito nagsisinungaling. Bakas ang gulat sa mukha niya. Ano? Hindi totoo yan. Las Vegas. Drunken wedding. Paano nangyari yun? Balanga siya ng kaibigan niya sa Las Vegas noon, nagparty, at nagising na nasa ibang kwarto. Mukhang hindi mo alam, Lisa, pero ikaw ang tinutukoy ko. Ikaw ang legal na asawa ni Dominic. Nalaman niyo ni Luciana dahil sa pagiging honest ni Dominic. Bawat tanong niya rito'y sinasagot nito ng mali kaya niya nalaman. Iiling-iling siya, hinarap si Dominic. Pero bakit wala akong maalala, Dominic? Bakit hindi mo sinabi sa akin noon? Bamantong hininga ito, dahil hindi ko alam kung paano ko ipaliwanag. Las Vegas lang yun. Dapat isang kalokohan, pero totoo ang kasal natin. Legal yun. Galit na tumingin kay Dominic ang ina nito. At kailan mo pa balak sabihin sa amin to, Dominic? Pumayag ka pa sa kasal ninyo ni Luciana kahit alam mong may asawa ka na. Baliw ka bang bata ka? Saan ka ba nagmana, ha? Galit siyang hinampes ng ina. Hindi ka sa akin nagmana kundi sa ama mo. Ang hilig ni Mang. Hindi ko intensyon na itago. Ayokong ma-disappoint ka dahil alam kong masasaktan ka. Paulit-ulit mong sinasabi na ako ang paborito mong anak dahil lagi kitang sinusunod. Kaya kahit anong hilingin mo, pumapayag ako. Okay sa akin. Pero ang nangyari sa Vegas, hindi ko na mababago. Hinawakan niya ang kamay ni Lisa na nakatulala lang sa kanya. Kaya pala parang kilala mo na ako nung una tayong nagkita. Alam mo ang lahat ng tungkol sa akin pero bigla kang nagsungit at hindi ako pinansin dahil pumayag ka sa kasal. Tumango-tango si Dominic. Oo, Lisa. Matagal na kitang kilala pero hindi ko pwedeng ipakita yon. Dahil natatakot akong malaman ni Mommy at magalit siya. So ginamit mo lang ako para pagtakpan ng kasinungalingan mo. Nakataas ang kilay ni Luciana. Hindi naman siya kontrabida. Ginawa lang niya yon para tigilan na siya ng magulang niya at ng ina ni Dominic. Ayaw pa niyang magpakasal. Hindi ko gustong lokohin ka, Luciana, pero kailangan kong protektahan ang asawa ko. Malambing na tinignan ni Dominic si Lisa at hinagkan ang kamay nito. Ako pa ang dainailan mo, ha? Hindi niya alam kung bakit hindi man lang siya nakaramdam ng galit sa ginawa nito. Mukha pa siyang masaya dahil kasal sila ni Dominic at siya ang asawa nito. Sweetheart, I'm sorry. I just want to protect you. I love you. Natigilan si Lisa, namumula ang mukha, at umiwas ng tingin. Pabebeng inayos ang buhok. Ewan ko ba, huwag kang ang ganyan. Malanding hinampas pa niya ang braso nito. Natatawang napailing si Dominic. Kinabahan siya. Akala niya galit si Lisa sa kanya. Mukhang masaya pa ito sa balitang iyon kaya hindi niya maiwasang mapangiti na rin. You people are crazy. I'm out of here. Nagmarcha si Luciana paalis. Pasimpleng kumaway siya. Don't come back.
Akin na ang asawa ko, bulong niya't umirap. Narinig ko yun, ngumisi sa kanya si Sebastian na inirapan din niya. Walang pake. Hinarap niya ang magulang ni Dominic na nakatingin sa kanya. Humugot siya ng malalim na hininga pero nagulat siya nang harapin siya ni Senyora Elena. Nanlaki pa ang mga mata niya dahil ngumiti ito matapos hawakan ang kamay niya. Welcome to the family, Iya, niyakap siya nito. Matagal na talaga kitang gusto para sa anak ko. Akala ko ayaw mo kay Dominic kaya kahit sinong babae na lang ang nireto ko sa kanya. Gusto ko din naman kasi talagang magselos ka pero talagang wala. Ngumuso ito at muli siyang niyakap. Mabuti na lang at kasal na kayo. Ayoko rin kay Luke Iana. Parte ang hilig niya. Nahihiya lang ako kay kumare ko kaya pumayag na ako sa gusto niyang mangyari. Pero sa'yo boto ko. Okay, bigyan niyo na ako ng apo. Madaldal pala ito. Hindi niya inaasahan. Nakakausap na niya ito noon pero akala niya ay ayaw nito sa kanya dahil masungit din ito. Matapos ang matagal na pag-uusap ay iniwan sila ng mga pamilyang Oliveros. Hinarap ni Dominic si Lisa, hinawakan ang kamay niya ng mahigpit saka hinayla siya paakyat sa kwarto nito. Ayun panganay na agad, sigaw ni Midnight na hindi nila pinansin. Sweetheart, alam kong nagkamali ako dahil tinago ko sa'yo. Pero kung may isang bagay na sigurado ako ngayon, ito ang pagiging totoo sa sarili ko. Ang totoo, mahal kita. The first time I saw you, talagang gusto na kita. Ako rin naman, ayoko lang umamin. Aasa rin ako ng mga kaibigan ko. Umirap siya. Naupo sa tabi niya si Dominic at pinaharap siya. We are married. Asawa na kita, Lisa. Walang pagpapanggap dahil totoong kasal talaga tayo. Tumango-tango siya. Dapat na magalit ako pero sa huli naisip kong pabor din sa akin ang nangyayaring to. Ako ang legal mong asawa, Dominic Oliveros. Nasaan ang mga papeles? Baka scam ang kasal natin, ha? Naninigurado lang. Nilahad niya ang kamay dito. Natawa si Dominic at kinuha ang mga dokumento sa aparador saka ibinigay sa kanya. Ngayon na alam na niya ang lahat, napagdesisyonan niyang manatili sa piling ni Dominic dahil alam niyang gustong-gusto iyon ni Dominic. Pareho nilang gusto. Ngayon ay inaamin na niya sa kanyang sarili na mahal niya ito. Minahal niya si Dominic noon pa man ngunit dahil ayaw niyang matulad sa mga kaibigan niya ay pinigilan niya iyon. Pero sa huli ay bigo siya. Pinanggako naman ni Dominic sa sarili na babawi siya sa asawa. Mali ang ginawa niyang pagtago ng totoo, pero kaya niyang bumawi dito at iparamdam na mahal din niya ito. Minahal niya si Lisa simula ng araw na iyon, nang makita niya itong umiinom sa Las Vegas kasama ang kaibigan nito. Kasal nga talaga tayo, nakatulalang saad niya habang nakatingin sa dokumento. Of course. That's enough. Kinuha ni Dominic iyon sa kanya at itinabi. Hinayla niya pahiga si Lisa. Ilang taon akong natulog na mag-isa. Panahon na para samahan mo ako. Hug me, sweetheart. Hindi na nito hinintay na magsalita siya. Agad siyang niyakap ni Dominic. Natawa siya at niyakap na lang din ito. Hinagkan pa nito ang noo niya. I love you so much, Lisa. Tulad ng sinabi ko, babawi ako. Tumango siya at siniksik ang mukha sa dibdib nito. Mahal din kita, Dominic. Hindi na ako magiging maid of honor mo sa kasal. Magpapanggap na fiancé mo dahil ako ang bride at asawa mo sa totoong buhay na to. Tumango si Dominic. Hinding-hindi mangyayaring magiging maid of honor ka sa mismong kasal natin. Namula siya hanggang sa may maalala. Dominic, hindi dahil asawa kita ay kakalimutan mo ang deal nating dalawa. Hindi ko nakukunin ang pera. Gusto ko ang 3 hiling ko. Napangiwi si Dominic. Akala nito'y nakalimutan na niya. Anong hiling ba, sweetheart? Gagawin ko para sa'yo. Pinakita niya ang hinlalaki. First, magpapakasal ka sa akin ulit. Second, marry me again, English yan para maintindihan mo agad, ha? Third, kung magkakaanak man tayo in the future, gusto kong alagaan mo kaming pareho. Ngumiti si Dominic at mahigpit siyang niyakap. I will do that. Kahit hindi mo hilingin, gagawin ko para sa'yo. Nagising si Lisa kinabukasan na nakayakap kay Dominic. Amoy niya ang halimuyak ng natural na bango nito, at nararamdaman niyang nakapulupot pa rin ang malaking braso nito sa kanyang baywang. Napangiti siya. Pakiramdam niya ay para siyang prinsesa sa isang fairy tale. Hindi niya inaasahang ganito pala maging asawa ni Dominic Oliveros. Good morning, sweetheart, bulong nito sa kanya. Siniksik ang mukha sa leeg niya saka paulit-ulit na pinataka ng halik.
Ang aga-aga nilalandi mo na ako. Huwag kang tumigil, nakangising saad niya. Hinaplos ang buhok nito. Tumawa si Dominic. You like it. Gusto mo ang halik ko. Sinong hindi magugustuhan yan? Tinaas niya ang mukha ni Dominic at hinagkan ito sa labi. Pero kahit gusto ko yan, kailangan nating bumangon. Sasabihin pa natin ang napag-usapan natin kagabi, hindi ba? Natigilan si Dominic, napanguso. I want to stay here in bed hugging and kissing you. Natawa siya. Oo, mamaya. Do whatever you want later. Bumangon ka na. Nakangusong bumangon naman si Dominic. Kahit ayaw nito'y wala itong nagawa. Sabay silang bumaba, hawak ang kamay ng isa't isa. Napag-usapan nila kagabi na magsama at magsimulang mag-asawa. Magpapakasal ulit sila sa simbahan, kumpleto ang lahat. Pagbaba nila, agad na sinabi nila ang napag-usapan. Hindi pa ba natin bibigyan ng apo si Mommy? Niyakap ni Dominic si Lisa mula sa likuran. Naroon sila sa bagong bahay na pinagawa ni Dominic, katabi lamang ito ng mansyon nila. Iisang village ng mga kapatid niya. Kakahanimon lang natin, Dominic. Sino ba talagang excited, si Mommy or ikaw? Naiiling na saad niya. Can I say both, sweetheart? Gusto ko ng kumarga ng baby. Sumiksik ito sa leeg niya. Pinatay niya ang kalan at hinarap ito. Niyakap niya ang leeg ng asawa. Lumipas ang mga buwan nang ikasal sila ni Dominic. Kakauwi lamang nila kahapon galing sa honeymoon nila sa Australia. 3 buwan din sila doon. Maghintay ka kasi. Alam kong darating din yun. Bamantong hininga si Dominic. Ang tagal, sweetheart. Araw-arawin kaya natin. Baliw. Sige na, ayusin mo na ang mesa. Kakain tayo. Napangiti si Lisa habang nakatingin sa asawa na nakangusong inaayos ang mesa. Baby, tawag niya. Minsan lamang niya gamitin ang endearment na iyon. Mabilis siyang tinignan ni Dominic. Unti-unti itong ngumiti dahil sa tinawag niya. Saluhin mo, huwag mong bibitawan. Tinapon niya rito ang isang maliit na kahon. Matagal pa ang birthday mo, pero iyan na ang regalo ko. Naguguluhan itong tinignan iyon. Tumingin pa sa kanya bago dahan-daang binuksan. Nang tuluyang nabuksan, nakita ni Lisa ang panginginig ng kamay nito. Muntik pang mabitawan ang pregnancy test na hawak. This is true, sweetheart. What? Nauutal pa ito dahil sa gulat. Nakangiting tumango siya at mabilis na naglakad patungo rito. Nakita niya ang pagtulo ng luha nito bago siya sinalubong ng yakap. Napangiti si Lisa habang iniisip kung paano magugulat si Dominic sa sorpresa niya.